Dependency theory. Dependency theory developed in the late 1950s under the guidance of the director of the United Nations Economic Commission for Latin America, Raul Prebisch. Prebisch and his colleagues were troubled by the fact that economic growth in the advanced industrial countries did not necessarily lead to growth in the poorer countries. So, sinasabi po dito, ang dependency theory ay nabuo noong huling bahagi ng 1950s sa pangunguna ni Raul Prebisch, ang director ng United Nations Economic Commission for Latin America. So, napansin po dito ni Prebisch napansin ng mga kanyang mga kasamahan na kahit umuunlad ang mayayamang bansa, hindi ibig sabihin na uunlad din ang mahihirap na bansa. Sa katunayan po, madalas pang nagiging dahilan ang pag-unlad ng mayayamang bansa upang lalong mahirapan ang mahirap na bansa. Like parang katulad, halimbawa na lang po ng kasi tayo yung hindi ko naman masasabing mahirap tayo, pero siguro ganun na nga, mahirap na kasi halimbawa na lang po yung kakao ginagawa po siyang chocolate, diba? So yung kakao nagagaling dito sa bansa natin, tapos pinapabili natin sa ibang bansa, tapos yung kakao na yun, yung buto po ng kakao, yung kakao nga is ginagawang chocolate sa ibang bansa. So syempre malaki na rin yung kita nila kasi yun yung chocolate, kilala yung chocolate na dito sa natin. Indeed, their studies suggested that economic activity in the richer countries often led to serious economic problems in the poorer countries. Prebisch's initial explanation for the phenomenon was very straightforward. Number 1, poor countries exported primary commodities to the rich countries. So, sabi po dito, ang mahirap na bansa ay nag-e-export ng hilaw na materials or primary commodities tulad ng kape, saging, goma, mineral, or langis. And number 2, the value added by manufacturing a usable product always costs more than the primary product used to create those products. So, sabi po dito, ang mayamang bansa naman ay gumagawa ng mga produktong yari na manufactured goods mula sa mga hilaw na materials tulad ng sasakyan, cellphone, makinarya or appliances tulad ng mga cellphone, ng mga sasakyan na mga motor. So, mas mataas ang halaga ng mga produktong yari na kaysa sa hilaw na materyales. So, yung hilaw na materyales na sinasabi ko po, ito po yung like goma, mineral, ayan po. So, dahil dito, mas malaki ang kita ng mayayamang bansa habang maliit lamang ang kinikita ng mahirap na bansa tulad natin. Maliit lang yung kinikita natin. So, ayun nga po, yung sinabi ko po sa unang slide niya, yung halimbawa ko po yung halimbawa ng kakao. So, ang Pilipinas ay nagbibenta ng kakao, ang ibang bansa ay gumagawa nito bilang chocolate or tsokolate. So, mas mahal ang tsokolate kaysa sa hilaw na kakao. So, kaya mas malaki ang tubo ng bansang gumagawa ng tsokolate. Ayan po. So, previous solution was similarly straightforward. Number 1, poor countries should embark on programs of import substitution so that they need
not purchase the manufactured products from the richer countries. Number 2, the poorer countries would still sell their primary products on the world market, but their foreign exchange reserves would not be used to purchase their manufactures from abroad. So, naniniwala si Privilege na dapat na gumawa ang mahihirap na bansa ng sarili nilang mga produkto, or tawag dito is import substitution industrialization o ISI. So, sa halip na umasa sa pag-aangkat or import, magtatayo sila ng sariling mga produkto or fabric. So, patuloy silang magbebenta ng kanilang ilaw na materyales, yung ilaw na materyales. So, ngunit hindi na nila gagastusin ang kinita sa pagbili ng mga produktong gawa ng ibang bansa. So, layunin nito na mapalakas ang sariling industriya o ekonomiya ng mahirap na bansa. Underdevelopment theory is particularly associated with Paul Barron's The Political Economy of Growth, and even more when the 1960s and 1970s work of Andre Gunder Frank. It was further developed in the 1970s by Walter Rodney, Summer Amen, and Agari Emanuel. So, the central propositions are dependency theory. While there are various theories of dependency, there are certain propositions which form the core of dependency theory. So, ayun sa theory na to, ang kahirapan ng mga mahihirap na bansa ay hindi aksidente. So, ito ay bunga ng matagal na pagsasamantala at pagdepende sa mayayamang bansa. So, these propositions include: Number 1, underdevelopment is a condition fundamentally different from undevelopment. The latter term simply refers to a condition in which resources are not being used. So, tawag po dito ay, ang pagkakaintindi ko po dito ay magkaiba ang underdevelopment at undevelopment. Underdevelopment, ginagamit ang likas na yaman, ngunit ang nakinabang ay ang mayayamang bansa, hindi ang bansang pinagmula ng yaman. So, undevelopment, hindi pa ginagamit ang likas na yaman ng isang bansa. So, halimbawa, mina ng ginto sa isang mahirap na bansa, ngunit dayuhang kumpanya ang kumikita ng malaki. Yun na nga yung sinasabi ko po, yung example ko po na, yun nga po, yung tsokolate, yung kakao, galing dito sa Pilipinas, tapos, ayun, gagawin na tsokolate ng ibang bansa, tapos yun, syempre mas malaki yung kita ng gawa na tsokolate, diba? So, ayun. So, number 2, the distinction between underdevelopment and undevelopment places the poorer countries of the world is a profoundly different historical context. These countries are not behind or catching up to the richer countries of the world. So, ang ano dito, hindi lang nahuli ang mahirap na bansa. So, hindi totoo na basta naghahabol lang sila sa mayayamang bansa. Hindi totoo na tayo ay naghahabol sa mayayamang bansa, diba? So, ayon sa dependency theory, ang sistema mismo ng pandaigdigang ekonomiya ang dahilan kung bakit nanatili tayo o silang mahirap. So, number 3, dependency theory suggests the alternative uses of resources are preferable to the resource usage patterns imposed by dominant states. So, naniniwala ang mga dependency theories na mas makakabuti kung ang sariling bansa ang magpuproseso ng kanila mga produkto. So, number 4, dependency theories rely upon a belief that there exists a clear national economic interest which can and should be articulated for each country. So, dapat unahin ang pambansang interes
Bawat bansa ay dapat gumawa ng mga patakarang makakabuti sa kanilang ekonomiya, lilikha ng trabaho, at magpapalago ng sariling industriya. Hindi dapat umasa ng lubos sa mayayamang bansa. So, number 5, the diversion of resources over time, and one must remember that dependent relationships have persisted since the European expansion beginning in the 15th century is maintained not only by the power of dominant states but also through the power of elites in the dependent state. So, syempre may papel din ng lokal na elite, hindi lamang mayamang bansa ang dahilan ng patuloy na kahirapan. So, ayon sa teorya na to, ayon sa dependency theory na to, may mga mayayaman at makapangyarihang tao sa mahihirap na bansa or elite na nakikipagtulungan sa mga dayuhan upang mapanatili ang sistemang sila lamang ang nakikinabang. So, ang dependency theory ay mas nagsasabing ang mayayamang bansa ay patuloy na yumayaman dahil sa kanilang relasyon sa mahihirap na bansa. Dahil dito, nanatili silang umaasa at nahihirapang umunlad. So, upang makaalis sa ganitong sitwasyon, kailangan paunlarin ng mahihirap na bansa ang sarili nilang industriya or industry. So, gumawa ng sariling mga produkto at unahin ang pambansang interes. Good day everyone, I am Krisha Mihamora and ang ipipresent ko pong topic ngayon is about Lenin's theory of imperialism, dependency theory, and banana republic. Lenin's theory of imperialism. Let's start with Vladimir Lenin. So, ayon kay Lenin, ang imperialism is the highest stage of capitalism. So, ibig sabihin nito kapag gusto ng mga mayayamang bansa na magkaroon ng mas malaki pang negosyo or kita, is naghahanap sila ng mga ibang bansa na mapagkukunan ng raw materials, cheap labors, and ibang lugar na mapagbebentahan ng kanilang mga produkto. Ayon kay Lenin, may 3 major consequences yung imperialism. First is exploitation. Sa exploitation, dito inabuso or sinasamantala ng mga mayayamang bansa yung mga mahirap na bansa para sa kanilang sariling interest. So, dahil dito, mas yumayaman yung mga developed countries habang yung mga mahirap na bansa is mas lalong naghihirap or mas naghihirap pa. Second is war. Dahil gusto ng iba't ibang bansa na magkaroon ng mas maraming resources at territory, nagkakaroon sila ng competition na pwedeng humantong sa pagkakaroon ng digmaan or alitan ng iba't ibang bansa. Third is the end of capitalism. Naniniwala si Lenin na habang patuloy yung exploitation at hindi pantay na sistema at habang patuloy ang pangabuso sa mga manggagawa, is maraming tao yung naabuso at gustong ipaglaban yung kanilang karapatan at magkaroon ng syempre pagbabago sa sistema. Dahil dito nagsisimulang magkaisa yung mga manggagawa at lumaban at tumutol sa sistemang hindi pantay. So sa pamamagitan ng pagkakaroon nila ng pagkakaisa is maaring bumagsak yung capitalism at magkaroon ng pantay-pantay na pagkakaroon ng pantay na sistema para sa lahat. Sinasabi rin ni Lenin na may 3 contradictions ang capitalism. Una, ang conflict sa pagitan ng business owners at workers. Ibig sabihin, magkaiba yung interest ng mga may-ari ng negosyo at ng mga manggagawa. Ang mga may-ari ng negosyo is gustong kumita ng mas malaki kaya minsan binababaan nila or
nila yung sahod or pinapahaba nila yung oras ng trabaho ng mga manggagawa. Samantalang yung mga manggagawa is gusto ng mas maayos at sapat na sahod at binipisyo dahil nga pinaghirapan din talaga nila yung kanilang trabaho. At dahil magkaiba yung kanilang interes o pananaw, is nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan yung dalawang panig o side. Pangalawa, competition ng mga imperialist countries. Ayon kay Lenin, nag-uunahan yung mga malalakas na bansa na kontrolin ang mas maraming teritoryo, merkado at likas na yaman o raw materials. Ginagawa nila ito para mas mapalago yung kanilang ekonomiya at kumita pa ng mas malaki. Dahil dito nagkakaroon ng matinding competition at minsan humahantong sa alitan or digmaan. Yung paglaban ng mga colonized people para sa kanilang kalayaan. So habang patuloy na sinasakop o inaabuso ng mga makapangyarihang bansa yung ang kanilang mga kolonya, is unti-unting lumalaban ang mga taong nasasakop dahil nais nilang magkaroon ng kalayaan at karapatang makapagdesisyon para sa kanilang bansa. Para kay Lenin, ang paglaban na ito is normal lang na paglaban sa pang-aapi at pagsasamantala ng mga imperialistang bansa. So, dependency theory. Andre Gunder Frank. Si Andre Gunder Frank ay isa sa mga pangunahing nagpaunlad ng dependency theory. So, ayon kay Frank, yung dahilan kung bakit maraming mahirap na bansa ang hindi umuunlad ay hindi dahil tamad sila o kulang sa resources. Ang tunay na dahilan ay matagal na silang nakadepende sa mayayamang bansa. Dahil sa sobrang pagkadepende, nahihirapan silang magkaroon ng sariling matatag na ekonomiya. May dalawang concept ang century at periphery. Ang century ay tumutukoy sa mayayaman at developing countries. Sila yung may malalaking industry, maraming capital at mas advanced na mga technology. Samantalang ang periphery ay ang mga developing countries o mahirap na bansa. Sila ang kadalasang nagbibigay ng mga raw materials, agricultural products at labor o manggagawa. May isa pang konsepto na itinuturing na International Division of Labor. Ibig sabihin, is may kanya-kanyang papel ang bawat bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Halimbawa, ang isang developing country ang nagtatanim ng kape o kumukuha ng minerals, pagkatapos pinapadala nila ang mga ito sa mga developed countries. So, doon nila pinoproseso yung ginagawang finished products tulad ng instant coffee. Kapag naibenta yung mga produkto, is mas malaki yung kinikita ng developed countries kaysa sa bansang nagbigay ng raw materials. Dahil dito, mas nakikinabang yung mayayamang bansa habang nanatiling nakadepende lang yung mga mahirap na bansa. Kaya, ayon kay Frank, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahirap para sa mga developing countries na magkaroon ng sariling development. So, proceed naman tayo sa Banana Republic. So, ang salitang Banana Republic ay unang ginamit ni O. Henry noong 1904 sa kanyang aklat na Cabbages and Kings. So, ang bansang Banana Republic ay tumutukoy sa isang maliit na bansa na umaasa lang sa isang produkto o kaya naman ay nakadepende lang sa mga dayuhang company o investors. Halimbawa, isipin natin na ang isang bansa na halos isang industriya lang yung pinagkukunan ng malaking kita at karamihan sa negosyo ay kontrolado ng mga dayuhang kumpanya. So, kapag umalis yung mga kumpanyang ito, is titigil din sila sa pag-invest. So, kaya naman maraming tao yung nawawala ng trabaho at hihina yung ekonomiya ng bansa. Ipinapakita na masyadong nakadepende yung
bansa sa mga dayuhan kaysa sa sarili nilang industriya. Sa madaling salita, yung Banana Republic ay isang bansa na nakadepende lang sa isang produkto o sa mga dayuhang company. Dahil dito, nagiging mahina yung kontrol ng bansa sa sarili nilang ekonomiya at minsan pati na rin sa paggawa ng desisyon ng gobyerno. So, in conclusion, ipinapakita ng Lenin's theory of imperialism, dependency theory at Banana Republic na ang hindi pantay na koneksyon ng mayayaman at mahirap na bansa is maaaring magdulot ng patuloy na pagiging dependent ng mahihirap na bansa at pagkakaroon ng hindi pantay na pag-unlad. Kaya mahalagang magkaroon ang bawat bansa ng mas matatag na sariling ekonomiya at hindi lang umaasa sa ibang bansa. So, in conclusion, ipinapakita ng Lenin's theory of imperialism, dependency theory at Banana Republic na ang hindi pantay na koneksyon ng mayayaman at mahirap na bansa is maaaring magdulot ng patuloy na pagiging dependent ng mahihirap na bansa at pagkakaroon ng hindi pantay na pag-unlad. Kaya mahalagang magkaroon ang bawat bansa ng mas matatag na sariling ekonomiya at hindi lang umaasa sa ibang bansa. Samir Amin's contribution to dependency theory, international division. So according to Samir Amin's, may dalawang grupo ng bansa which is ang center and periphery. So yung center naman po is sila yung mga mayayaman bansa, while yung periphery naman po is sila yung mga developing countries na kadalasang umaasa sa mga mayamang bansa para sa mga negosyo, technology, and investments. For example, United States at Japan. So sila po ay mga center countries while ang Pilipinas naman ay periphery dahil mas maraming inaangkat na products ang Pilipinas at tumatanggap ng foreign investment. So we have two modes of accumulation. First is yung autocentric accumulation. So ito naman po is kapag yung bansa is umuunlad gamit yung sarili nilang resources at mga negosyo. Hindi sila masyadong umaasa sa ibang bansa. Then second is yung extroverted accumulation. So ito naman po is yung mga bansang umaasa sa ibang bansa para umunlad yung ekonomiya nila. Three distortions of peripheral capitalism. First is distortions toward export activities. So ito naman po is kapag mas inuuna ng mga developing countries ang paggawa ng produkto na ipapadala sa ibang bansa kaysa sa pangangailangan ng sariling bansa. Second is distortions toward tertiary activities. So, mas maraming nagtatrabaho sa service job kaysa sa mga agriculture at manufacturing. Third is distortions in industrial branches. So, dito naman po is mas gumagawa tayo ng mga simpleng product kaysa sa mga advanced products. Linking. So, para kay Samir Amins, mas bawasan ng developing countries ang pag-rely sa ibang bansa at mas unahin ng pangangailangan ng sariling bansa. So, we have criticism of dependency theory. First is lack of empirical evidence. So, sinasabi na kulang ang mga ebidensya para masabing tama ang theory sa lahat ng bansa. Second is too abstract. Masyadong simple ang pagtingin ng theory dahil hinahati lang nito ang mga bansa sa developed at developing. Third is arbitrary division. So, hindi lahat ng mga developing countries is umaasa sa mga developed countries. Negative view of multinational corporations. So, sinasabi ng theory na nakakasama ang mga multinational companies kahit yung mga tao naman isinasabing nakakatulong ito sa kanila at nagbigyan sila ng magandang trabaho. Fifth is Eurocentric bias. So, sinasabi ng iba na ang theory is nakabase lang sa pag-unlad ng bansang Europe. Sixth is outdated perspectives. So, sabi ng iba, may mga parts ng theory na hindi na akma dahil nagbago na ang ekonomiya ng mundo.